Pagbili o pagrenta ng power generator sets. Ilan lang ito sa mga naiisip na solusyon ng Department of Energy para maibsan ang problema sa kuryente sa Mindanao. Pero kaakibat daw nito ang pagtaas sa singil ng kuryente roon. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Simula pa noong unang linggo ng Marso, nagtitiis na ang ilang taga Mindanao sa malawakang rotational brownout doon. Kung noong una, ilang minuto o oras lang ang itinatagal ng power interruption, ngayon umaabot na ito sa halos 7 oras kada araw. Dahil dito, apektado na rin maging ang kabuhayan ng ilang residente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, dahil ito sa limitasyon sa nagagawang kuryente ng hydroelectric power plants na isinasailalim ngayon sa rehabilitasyon. Posible pa raw itong tumagal hanggang 2015. Pinangangambahan tuloy ng COMELEC na baka makaapekto sa darating na eleksyon ang rotational brownout sa Mindanao. These are the 3 options. Sa pagpupulong ng Department of Energy kasama ang electric cooperatives kahapon, ipinresinta ang ilang solusyon sa problema. Ilan sa mga ito ang pagbili o pagrenta ng mga power generator set. Yun nga lang, None of them will make electricity cheaper. All of them, in fact, will mean higher electricity in the short term, in the next 2 years. pero mas makabubuti na raw ito kaysa magtiis sa kawalan ng kuryente ang mga residente. Ayon naman sa South Cotabato Electric Cooperative, mawawala ba ang rotating brownout o hindi? At the very least, mawawala. Pero hindi natin kontrolado. We can minimize the brownout mga 30 or 30 minutes to 1 hour. From 7? From 7. Pero kapalit Tataas. tansya ng DOE maaaring mula piso at 40 sentimo hanggang 4 na piso kada kilowatt hour ang dagdag bayarin sa kuryente kung gagamit ng generator sets. Tataas lang ang presyo ng kuryente mo every time bubuksan mo ang genset. Pero pag hindi mo bubuksan ang genset mo, then you go back to your old price. Pinag-aaralan na rin daw ng gobyerno ang pag-aproba ng loan scheme mula sa National Electrification Administration o NEA para sa mga kooperatiba ng kuryente. Bukod sa paglo-loan, maaari ring direktang makipag-usap ang mga electric cooperatives sa mga supplier ng generator sets. Sa ngayon, 5 suppliers daw ang kinakausap ng DOE para rito. Ayon kay Petilla, maaaring umabot ang gastos sa renta ng mga generator set ng hanggang 1.4 million pesos sa bawat megawatt ng kuryente. Paglilinaw naman ng DOE, hindi obligado ang mga electric cooperatives na bumili o magrenta ng mga genset. Sa 24 na electric cooperatives sa Mindanao, 4 lang daw ang hindi nagpakita ng interes sa suhestyon ng DOE. Trisha Zafra, GMA News.